ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon, alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Naman sa inyo pong lahat, sa mga nasa tahanan po na nanonood sa hapong ito at sumusubaybay sa aming programa na ayon sa kasulatan gabay sa kalusugan, kami po ngayon sa hapong ito ay muling nag-aanyaya na kayo po ay sumama sa amin sa isang oras sa pag-aaral sa hapong ito na napakaganda po na aming topic. Ano? So, it's been a while at na-miss talaga din naman natin ang ating pong segment at maraming salamat po sa aming director, ganyan po kina Brother Camacho, Sister Yen, na nanguna, ano po, Ate Lisa, sa health. So, ngayong hapon pong ito, ayan, so kami po muna ay babati. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, Ate Lisa, ayan, so aking pong kasama ngayon sa Ate Lisa ay babati muna. Si Ate Lisa, bati ka rin. Okay, magandang hapon po sa lahat po ng mga nanonood. So, na-miss ko po ito. Ilang linggo rin ako nawala. So, binabati ko po lahat po ng mga nanonood sa aking pong mga kaibigan, mga kamag-anak, sa Batangas po and then sa Tondo po. Ganun na rin po yung mga bago ko pong mga kasama sa work, Tita Sha. Ayan. Yan, sa Manila Adventist College po, magandang hapon po sa inyo. Nawa po ay makapanood kayo, no? Sumabaybay po kayo sa amin. Ano po. So, yun po. So, subaybayan niyo po kami within 1 hour po pa at pag-uusapan po natin ay napaka-exciting. Ayan. So, congratulations, Ate Lisa. Ikaw ngayon ay nasa Macna, no? Oo. Ayan. I will follow you wherever you may go. Ayan, so ngayon po, ayan, so babati rin po kami. Siyempre po yung ating mga kaibigan na nasa ibang bansa, Ate Ana, patalinhogan din po sa inyong anak si Nilay. Kasi po makamag-anak dyan sa hapong ito, kami po ay bumabati ng isang mabuting
hapon po at mabuting kalagayan nawa kay Brother Jasper, Sister Ye, ayun po, aking mga magulang, Mommy, Daddy. Sana makinig kayo. At mga kaibigan, i-share nyo po ito kasi tunay po ma-enlighten po kayo sa hapon, which is very common, no? Yung ating pong topic ngayon kasi ay napaka-common. So parang very common siya, so hindi siya talaga nabibigyan agad ng lunas, yung talagang sapat at talagang yung knowledgeable, na paglunas sa sakit na ito. So ngayon pong hapon ito, bago po kami mag-umpisa sa ating programa, tayong po muna lahat ay yumuko sa isang panalangin. O dakilan namin, Ama sa langit, sa hapong pong ito, Ama, inaat po inyong anak. Ganin po kami, Ama, napapasalam sa buhay sa kalakasan. Ganin po, Ama, sa karunungan na ipagkakalob niyo po sa amin. Nawa, Ama, samahan niyo po kami, bigyan ng mga wisdom from above, at the Holy Spirit will speak to us, O Lord, so that we can share and give knowledge to our members, to our friends, na kung saan may magagamit po nila ito sa araw-araw. Patubayan niyo po kami, ganun po ang mga kasama namin sa maghapon ito. Kami po ay humihiling pong banal na paggabay, mabuting reception po na internet, ganun po ama ng pakisama sa amin na ipong maanghel upang ingatan ba sa amin, nasa naman po ang mga kaibigan ngayon na nakikinig, nawa ama i-share po ito at marami po mga taong makinabang sa ipong banal na karunungan. Maraming salamat, Ama. Ito po ang amin niling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, so Ate Lisa, so ngayon po sa hapong ito, ang aming pong topic, kasi siguro po, no, we're both a victim. Ayan, kami po yung biktima ng sakit na ito. Kasi po ako talaga parang bata pa, so aming pong topic ngayon ay asthma. Ayan, sino po ba ang may asthma? Ayan, so ikaw ba, Ate Lisa, may asthma ka ba? Are you from the asthmatic family? Ay, oo, lahi po namin yan, yung may hika. Hika. Oo, yan. Pag sabay-sabay, minsan sabay-sabay kaming hinihika sa pamilya, talagang parang merong sounds, parang choir. We sing, gano'n yung sounds. Ayan, so ako kasi nung bata nung ako, Talisa, no, share ko rin lang, share ka lang. So, sa mga, nung bata po ako, kasi talagang sobrang hikain ako. So, parang pag mainit ang panahon, doon po talaga natitrigger yung asthma ko. Pag sobrang lamig din naman, okay, sobrang alikabok. Ganyan, ayoko po talaga ng ganung feeling na maalikabok yung bahay. O kaya naman napakainit. So, nung bata po ako, ang daming restriction, hindi ako pwedeng mapagod, pero gusto ko po talaga nagpapakapagod. So, pag uwi ko ng bahay, Ate Lisa, talagang maririnig mo yung parang may kabayo kang kasama. So, ano to? Tapos kaya po yung aking dito sa taas ng chest ko, medyo malaki talaga. Kasi grabe po, pag yung hinahabol ko yung aking hininga, parang hindi ko kasi alam, ano ba to? Basta sabi na, may hika ka. Di ba pag ang hika dati, parang pang mahirap lang. Di ba pag sabi may hika, parang mamamatay ka na, wala kang gamot. And so, ako po naman kasi siguro sa family namin, at least sabi mo, it's a hereditary, no? So, malaman din po natin, Mami, ano ba, what triggers asthma? Ito ba kasi may mga tao sasabi na nakukuha nila from something, or is it really hereditary? Sa tingin mo ba, Ate Lisa, is it yung asthma ba ay maaari nating ma-develop over time? Or is it what we call hereditary? At ano nga bang asthma? Yan, sa Ate Lisa po ang sasagot. Kasi yun po mga kapatid, So ngayon panahon na to ay napakarami po talagang inaatake nito, Tita siya, ng ganitong sakit, asthma sa hospital, sa lahat po, mga lying-ins, lahat. So ang asthma po kasi ay isa pong chronic disease. Pag sinabi pong chronic, ito po ay ongoing. Hindi po siya isang araw lang, Ate siya. No, na pagkatapos mong asthmahin ngayon, the rest of the year na hindi ka na-asthmahin. So hindi po. Ang asthma po ay ang lung disease po ito, chronic lung disease, na kung saan po ay nagkakaroon po yung ating daluyan ng hangin sa baga. Di ba may tubo tayo doon? So yun yung mga ating mga bronchioles, ganyan. Nagkakaroon po ng pagsikip. Ano yung pag-narrow, o diba? Yung pagsikip or pag-narrow, and then nagkakaroon din po ng pamamaga. At tapos magkakaroon na yan ng mga mucus, yung parang mga sipon-sipon, mga mucus yan. So nabablock niya yung ating daanan o daluyan ng hangin, kung kaya tayo yung nagkakaroon ngayon ng mga simptomas ng hika. O yun. So yun yung po, hindi po agad po ito nawawala. So parang ang sabi nga daw nila, meron bang cure ang asthma. So sa medical po, ang asthma po ay wala pong lunas. Hindi rin ba siya reversible? Hindi, kasi parang na siya, tawag lifetime? dito. Lifetime na siya. Hindi na siya ma-cure, pero mamamanage mo lang yung symptoms. Kung may iwasan mo lang yung mga nagtitriggers sa asthma mo, pwede ka namang mabuhay. Sabi nga nila, hindi naman siya katulad ng mga COPD. Actually, COPD din siya. Kaso itong asthma kasi, ang kaibahan lang kasi niya is na ma-manage yung symptoms sa pamamagitan po ng pag-iwas natin doon sa mga nagtitrigger po sa atin. Okay, so sabi mo nga, it is
hereditary, no? So, namamaga. Paano yung mga baby? Kasi kagaya ng mga babies, usually may mga maliliit pang bata, sabi kasi nila, yung asthma nila ay pwede pang mawala. Kasi parang yung common myth, di ba? Ayaw ko masabi nung nanay ko dati, kasi nga hikain ako, sabi niya nung matatanda, kumain ka ng butiki. so, kumain ka ng ahas. So, ako po siguro ng bata ako, kasi si mami, siyempre sa mga yung traditional ways, sa mga probinsya, let's say na hindi naman sila ganun taga-Canara at Chobol, how do they have to cure asthma? So, ginagawa si mami ko, naniniwala yan. So, nagluto po siya ng ahas, sabi niya, kainin ko daw. Ayun. So, naalala ko talaga, pipilit na ako kainin yun. Sabi, hindi, gamot yan sa asthma. Ayan. So, kasi naniniwala sa ganun. Tapos, hindi, di ba, pag butiki daw, gagaling ka kaagad, ganyan. Tapos, yung kung hindi naman hindi madala doon, ate, ang ginagawa sa akin, yung, alam mo yung ampalaya, yung dahon ng ampalaya. Grabe, ayoko talaga na ampalaya. Sinusumpa ko talaga ampalaya dati. Kasi imagine mo, sa dami ng dahon na yun, pipigain yun, ipapalunoksain ka lahating baso para daw mawala. Kasi totoo yung parang yung asthma kasi the more yung mucus dumadami. Pero pag ganun ba, Ate Lisa, so wala ba siyang natural remedy like what we can use to prevent asthma, yung mga triggering factors sa atin? Wala bang ganun? Actually, yung sasabihin natin mga natural remedies, Sister Sha, hindi talaga siya cure. Kumbaga parang ina-assist lang natin. Kasi ayaw natin, kumbaga, disclaimer lang sa mga medical, ang asthma po kasi, if it is not, medically intervented, kumbaga hindi agad siya nabigyan ng intervention po, medically nagpo-progress po ito into severity, which is lead to death. Oo. Have you experienced like some of your patient na na-encounter mo na namatay because of asthma? Oo, meron. Kasi, ang kasi nila, yun nga, naniniwala sila sa mga itong gamot-gamot. Akala na kasi nila yung mga herbal, yung mga butiki. Ako nagtataka nga ako, ano naman ang kinalaman ng butiki sa baga? Hindi ko rin alam. Masabi na talaga, kumain ka ng butiki. Ayan. So parang, kung gross naman, no? So kahit bata ko, parang, I cannot imagine myself talaga kumain ng butiki. Yun, kaya ampalaya yung pinapainom sa akin. Siguro yung sa ampalaya kasi, ang explanation kasi ng iba dyan, pag uminom ka ng ampalaya, ang tendency kasi lalo pag bata, sumusuka. So pag sinuka mo, kasama na yung mga plema. So nakakaginhawa po kasi yun sa pakiramdam, lalo sa natin, sa baga natin, doon sa upper respiratory tract natin. So yun, yung regarding nga po dun sa, nga yung question mo, yung dun sa mga herbal, sa mga herbal. So marami po kasi tayong technique. Pag sinabi natin mga natural remedies, katulad yung mga deep breathing, yan, isa din po yan sa technique na ina-advise naman po yan ng mga doctors talaga. And then, isa po yung nakatulong din sa akin kapag ate siya, kapag inaatake ako ng hika. Yung tawag ito, umiinom ako ng yung mainit na tubig. Maligamgam na tubig. Yun, so parang nakakasuit, parang nakakatanggal ng, di ba, pag umihika ka, ubo ka ng ubo. So nakaka-irritate sa lalamunan. So yun, parang pag umiinom ako nun, hindi naman actually siya matatanggal agad, pero nakakatulong po, nakaka-relieve po nung discomfort po pag tayo ay hinika. Kasi ang hirap talaga, di ba, pag naranasan nyo, yung parang akala mo mamamatay ka na kasi yung hangin parang hindi lumalabas, di ba? Tapos hindi ka makatulog. Tapos alam mo yung parang merong nakadagan sa dibdib mo, tapos hindi ka na halos makapagsalita pag may kumakausap pa sa'yo, parang inis ka. Wag mo na akong kausapin. Parang kasi kulang ka na nga sa hangin tapos magsasalita ka pa. So yun, meron tayong garlic and ginger kasi anti-inflammatory. Kasi ang hika po kasi, po yan mga inflammatory disease po yan. Nagkokos po yun ng pamamaga sa ating pumbaga. So isa din po yung mga halaman na yun, mga herbal na yan, yung garlic, tapos yung ginger, ano pa ba? Yung honey, okay din yung honey na may tubig. Ano yun yung honey? Lemon with honey. So yun, naging gamot ko rin po yun. Para sa akin, effective po yun. O yung mga ganong medicine. Pero I asked kasi parang earlier din naman na yung experience mo na there was a patient that died when it comes to asthma. Paano siya namatay at anong yung sanhi nung death niya kung asthma lang naman? Oo. Kasi ganito po yun. Yung pasyente po kasi, known na talaga siya na asthmatic, bata pa daw siya, ganyan. Pinabayaan niya, pinatagal niya yung asthma niya. Ang asthma po kasi, marami po kasi tayong klase ng mga gamot na binibigay ng mga doktor, depende po sa severity po ng asthma. Kung ang asthma po ay severe na talaga, yung maintenance niyo po ng mga, yung mga nebulizer, ganyan, mga inhaler, hindi po yan nag-e-effect.
Talaga? Oo, kapag severe na po talaga. Lalo po yung yung constricted na yung dito, yung lalamunan. Hindi na siya, hawak-hawak pa niya yung ate siya, yung inhaler niya. So, nung dumating kasi siya sa hospital, okay pa yung oxygen niya sa katawan. And then, hindi agad siya na-manage agad ng doctor. Hindi ko alam kasi wala naman ako. Kwento lang naman sa akin ito. So, nung binigyan siya ninebulize siya, parang nandun pa rin, pa rin siya, stress pa rin siya, ganyan, nadagdagan pa ng stress. Kasi pag may panic attack, talaga nagsisikip yung dibdib mo, di ba? So yun, nung binigyan siya ng nag-nebulize siya, ganyan. And then, chinek siya ng nurse. Nakaupo siya, doon sa side ng table, ng bed. And then, hindi na siya gumagalaw. Oh. Kumbaga, parang nag-stop na yung breathing niya. And then, gasping na siya. Tapos, hindi na talaga siya na-revive. Pero, pa rin naman siya, nag-CPR. So, pag ganyan po kasi, meron tayong binibigay na, lalo na yung mga asthmatic na, merong side ng allergic reaction. Di ba yung epinephrine, di ba sinasabi nila dapat may EpiPen. Yung po kasi pag merong anaphylactic shock or yung yung allergy mo na nag-trigger na to asthma, so hindi ka na makakahinga. So meron tayong emergency lagi sa mga ganong tao. Ini-inject yun. So, parang magpaluwag ng ating air passage. Air so, does it mean ba, Ate Lisa, katakot din Kaya, ayoko. Kaya pa yung mga nanay, dapat we have to know if our kids have asthma. Kasi siguro ngayon, sobrang parang tingin nila pag ubo-ubo, hindi naman siya asthma. Now, siguro para mas maiwasan, kasi imagine mo, meron na siyang nebulizer, meron siyang pop na ginagamit, Parang, kasi ako hindi ko na-try gumamit talaga yung mga, yung pop. Siguro kasi nga dahil sa ampalaya to si Mami, kasi puro ampalaya. Hindi lang yun. Tapos yung bata ako, binibigyan niya ako ng shoktong. So siguro nung bata ko, alcoholic na talaga. Kasi, naniniwag, sabi mo nga, nakakaluwag kasi siya, kasi di ba yung tapang nung, ko ba, if anyone po kung nanonood ka na, alam niyo pang shoktong, share din naman kayo dyan experience. Tapos si Mami yan, bumibili niya ng shoktong, kasi parang kasi nga hindi nila po nagagamot sa akin kasi di tumatabi yung mga pag umuubo ako, kala nila ordinaryong ubo lang, So, inom niya sa akin talaga shoktong. Yung pagpapawisan, tapos bilang luluwag yung lalamunan. Ano ba yun? Yung parang alak ba yan? Oo, parang alak. Hindi ko rin alam. Kaya nga shoktong. Kaya po kung alam niyo pang shoktong, kung anong content nito, ayan. Siguro talagang alcoholic ako nung bata. Kasi yung po yung pinainom sa akin, kasi nga hindi nila alam paano ako gagamutin. Experience po one time, itong si Kuya Junel, iniwan kami nung aking mamagulang. Siyempre, matigas sa mga bata kasi diba, normal namang mapaglaro sa tadhana. So, naglalaro ako sa labas. Sabi ng kuya ko, sumpunta sa lambahay, mag-aral ka. Parang grade 2 ako na, mag-aral ka, magbasa ka. May napabasa niya akin yung ISLAND, yung island. Ang basa ko, island. Bata ako, ano bang alam ko? So, pinipilit niya talaga, sabi niya, hindi ka talaga nag-aaral. Mula ngayon, hindi ka lalabas. Hindi island yan, island, ganon. So, ang ginawa niyo sa akin ate, dinali ako sa CR. Yung CR namin, close yun Tapos, kinulong niya ako doon. Sabi, hindi ka lalabas. Galit talaga sa akin. Nung bata pa lang ako, galit yung kuya ko sa akin. Sinara talaga ako sa CR. Tapos after an hour, hindi ko alam kung mabuhay pa ako talaga. Nagpo-purple na ako. Kasi nga, walang hangin. Hindi ba pag asthmatic, pag may anxiety, parang natatakot ka. Grabe po talaga yung experience ko. Tapos itong si Lamamit pagdating, yun, sabi ni Daddy, asan si siya? Tapos sabi sa CR, kasi nag-aaral. Pagdating po nila, yun din nila ako nasa hospital, muntik na ako mamatay. Kasi wala na ako yung air, napakababa, nas yung kulay ko. Tapos hinihika mo talaga, parang hindi mo alam. So umiiyak ka pa, di ba? Kaya pag may hika, bawal umiyak, mga kapatid. Kasi talaga nagtitrigger. Pero paano malalaman, halimbawa isang nanay, i-guide natin, paano nila malalaman o madidistinguish yung anak nila ay may asthma? May asthma, Kasi ang po niya, yung kailangan nating malaman, yung mga early symptoms po, sabi nila, kapag ang bata, ang tawag po doon ay pediatric or yung childhood asthma. Yun. So, start po yun ng age before mag 5 years old. Oo. So, kapag asthmatic po, halimbawa, malimit po na inuubo yung anak nyo, especially sa gabi. So, yun. Tapos, marinig nyo yung habang umuubo siya or habang humihinga siya,
may wheezes. Oo, may tunog. Yung parang may pito. Alam niyo yung pito? Ganon. Yung parang malakas na hangin na ano, di ba, may bagyo. So yun po. Tapos, alam niyo yung parang kinakapos na siya ng paghinga. And then, may mga bata din na yung, alam mo yung pag sobrang takbo. Yung sobrang active na ganyan. Tapos, pagkatapos niyang maglaro, nandun na yung magkakaroon na siya ng mga simptomas na parang nahirapan na siyang huminga, nagpapawisan. So isa yan po yun sa mga early symptoms ng mga may asthma. Or pag ano naman po, kung sa hospital, dadalhin siya, kasi sabi nila, paano ba madadiagnose? Mahirap kasing madadiagnose kasi sa bahay. Kasi marami naman kasi pinanggagaling kung bakit inuubo, bakit sinisipon. So ang pinakamaganda po dyan, kung halimbawa, napapansin nyo yung anak nyo na parang laging namimiss ng nahirapan na siyang mag-aral kasi lagi siyang inuubo, lalo sa gabi, or hindi na siya masyadong active sa tawag ito yung socially, hindi na siya active, and then medyo pag nagsasalita siya, parang alam mo yun yung parang hirap na paghinga. Dalhin nyo na lang po kasi siya sa kanyang pediatrician. So yung mga doctor, may mga ways po yan para ma-identify nila kung ito po ba ay asthmatic po talaga ang pamilya nyo or yung anak nyo. So titake siya ng history, yung mga doctor, o meron po ba kang history sa pamilya na may asthma, or meron po bang may eczema? Kasi ang eczema kasi, di ba yung skin asthma? No, mag-start kasi yan, kasi triad daw yan yan sinasabing asthma triad. Parang eczema muna, then magkaka-allergy, and then magkaka-asthma na. So kung halimbawa, himihistory ng eczema na yung bata, so most probably, baka magiging asthmatic din siya. And then also, meron ding device na ginagamit, yung spirometry. Yung na-try ko, yung hinihipan. So yun, chinecheck, mini-measure yun ng doctor. So doon malalaman din kung yung daluyan ng iyong, o yung maganda yung iyong, daluyan ng hangin. O yun, spirometry. So malalaman din po doon, kung halimbawa, ititreat yung bata, bibigyan ng medications, and then ipapa-spirometry ulit. Titingnan kung nag-i-effect naman yung gamot na binigay sa kanya. And then meron din tayong x-ray, chest x-ray, so makikita din doon. Basta chest x-ray, nakikita talaga nakikita. asthma. Pero sabi nila, hindi daw talaga doon ma-identify. So meron din mga blood test and skin test. So sa skin test naman, yun nga, check kung may mga allergy ka sa mga bagay, mga pagkain, and then yun, malalaman din agad kung asthmatic ang inyong anak. So kasi maraming salamat sa mga magulang So if you can see that your children or any from the member of the family, so neighbors, kasi totoo na asthma can lead to death. Hindi po ba pag hindi talaga siya naagapan. So nung bata po ako, after po ako yun sa story ko rin, kasi po talagang ganyan, so medyo makulit kasi akong bata, Ate Lisa. Hindi ko talagang maglaro kahit grabe yung ubo ko, ganyan. So parang hirap na ako matulog. Minsan parang akong zombie. Alalalim ang mata mo kasi yung ubo ko talaga, hindi ka makatulog, sobra. Hindi mo na po nung gawin mo sa buhay, basta ubo ka na ng ubo, di ba? Very good. So after po noon padala ko sa hospital, sa Mamsi. Sa Manila Sanitarium pa yun dati. So yung doktor ko po yung si Dr. Dudulaw. So si Dr. Dudulaw talaga, sobrang galing yan sa mga bata. Sa pedya, sobrang, yung niya ay talaga sa mga asthmatic, ganyan. So nung pagdating ko po doon, sabi sa akin ng doctor na, sabi kay daddy na kailangan akong i-cure. So sabi, hindi kasi yung asthma ko, sobrang daw lala. So, parang kamamatay ko talaga siya. So, ang ginawa po sa akin, so parang, I really had to undergo, Ate Lisa, ng parang 6 months medication. Na every 2 months, po nila ako yung hot compress, yung binabalot ako ng towel, tapos mainit na, kasi mainit, tapos para daw matunaw lahat yung phlegm. Kasi yung pala, yun nga, yung kapag may asthma, yung mucus talaga pala siya, dumadami. Kaya, tapos matitrigger pa siya pag naninikip yung mga ugat-ugat na yan. So pagdating ko po doon, I'm not sure if that's really quite effective, pero yung po yung advice sa akin ng Dr. Dudulaw. So twice a month pa akong, yun nga, ginagano na binabalot, parang steam, ganyan. Tapos medication po talaga. So I had to take parang mga 6 na gamot yun a day. So hanggang na-overdose ako. Pero totoo naman, after that, kasabi ng doktor,
pag hindi daw na let go yung 7 years old, pag dumating na ako ng 13 o yung teenager na ako, hindi na daw talaga siya magagamot ng ganun kabilis. So, how true is it? Na, kumbaga parang mas madali siyang i-treat. Hindi ba siya naaalis? Sabi mo nga, hindi na siya maalis. Pero at least it's somehow na nalilesen, no? O kaya na-overcome ng katawan natin. Kaya po, after po noon, gumaling talaga ako, Ate Lisa. Kasi iniisip ko nga, baka pagdating ko ng 18 years old, bumalik siya kaagad. So, hindi pa naman. Pero sabi din na iba, bumabalik siya at the midlife. Ano ba yan? So, akala ko naka-let go na ako dun sa higa. Tapos from time to time naman, nararamdaman ko, meron pa rin talaga ako. Meron pa rin. So, ganun po ba yun, Ate Lisa, na hindi talaga kahit ginagamot tayo, wala ba talagang, yung sabi nga, wala bang forever na gamot na mawawala din siya? Yun. So, yung nga sinasabi nga ni ate siya, pag bata ka pa, so tawag nga doon is childhood asthma. Kasi, sa bata, more on, siya sa allergy or allergens and more on sa immune system pag bata. So, kumbaga, yung gene mutations niya, merong tawag dito, parang pagbabago. Hindi ko alam kung sa chromosomes, anong chromosomes yan. Basta sa chromosomes, nag-change. And then habang lumalaki, medyo nawawala yan. Nawawala na siya. So, bumabalik after, siguro mga before puberty, nawawala na siya. Pero bumabalik na yan, yun nga, sasabi mo, nasa mid-30s, ganyan. Yun nga yung sinasabi nating adult asthma. Bakit po? Kasi, na-expose na naman kasi siya dun sa nagtitrigger sa kanya. So yun po, sinasabi nila, kung mawawala din yan, hindi po siya nawawala. Nagkakaroon lang po kasi siya ng remission. Alam ba, bata ako, meron ako, pero ngayon wala na. Pero hindi po yun ibig sabihin na hindi na kayo magkakaroon uli ng attack ng asthma. Nagkakaroon lang siya ng remission. Ibig sabihin, naglalaylo lang muna. Naglalaylo. Pero, yun nga, kapag halimbawa, bata ka and then nawala, and then at the age of teenager, nagkaroon ka na naman. Kasi bakit? Na-expose ka sa, for example, sa mga tobacco smoking, di ba? Lalo yung mga nag-a-alcohol na mga teenager, di ba? So, yun, yung mga pagkain. Kasi yung bata, syempre, medyo tayong mga mami, medyo maingat pa tayo sa mga binibigay na pagkain. Pero pag outside na siya ng bahay natin, especially doon sa mga bata na nag-aaral, so yun, nakakakain na naman sila ng mga pagkain na kung saan ay may mga content po na nagkukos po ng allergy na nagtitrigger into asthma. So yun po yung explanation doon. Pero kasi Ate Lisa, pero tingin ko lang yung nabibitness ko rin, no? Asthma has different phases. Is it true? Kasi parang may asthma ako, pero ikaw hindi ka allergy sa ganitong pagkain. Tapos ako allergy. May mga ganun. May mga ganun po. Kumbaga, hindi lahat po ng asthma ay same po ang response sa mga tao. So may iba't iba po yung mga nagtitrigger sa kanila. For example, ako ang dami ko pong allergy talaga sa pagkain. Nandyan yung peanut, mais. Mais, watermelon, melon. Yan. Minsan nga yung grapes, yung grapes, isa pa yan, po. So, nung ano nga tawag doon, parang medical plan, parang ganyan, sa asthma plan na ganyan. Ang daming pinagbawal sa akin. Sabi ko sa doktor ko, Dok, ano na lang po ang pwede kong kainin? Sabi kong ganyan, kasi hindi pala pwede sa akin. So, hinanap po yung mga prutas na pwede. So, ang banana pala, ganun din. Ang pwede lang sa akin, apple. Pero alam mo, ate siya, yung apple talaga sa akin, yung talaga effective lang talaga sa akin. Kaya pag may sakit ako, alam mo, inuubo ako, sinisipon ako. Yun lang, apple lang ang kinakain ko. Tapos iniiwasan ko nga yung mga eggs. May time ako yung eggs, yung tomato, yun, kamatis. Minsan yung pasta, yung spaghetti. Minsan nag-asthma ako dyan. Marami akong asthma. So, meron din ako mga skin asthma, di ba? So, skin asthma is related to asthma? Is it true ba? May asthma ka na, so automatic may skin asthma ka? May ibang tao na hindi siya dumadaan sa ganun. Yung kumbaga allergy lang siya sa tawag dito, skin asthma lang siya. Pero, andun na nga rin yung word na skin asthma. So, related yan kasi pareho po kasi siya, ang cause ay inflammation. Pamamaga. So, pag may pamamaga, ibig sabihin, nag-react yung ating katawan, yung histamine. Yung histamine, di ba, meron tayong gamot na antihistamine. So, histamine po yun. Kapag halimbawa na ang tao, nakalanghap tayo ng nagkukos sa atin o nag-trigger sa atin ng asthma, so yung katawan po natin, mag-release po kasi ng mga, ang tawag dito, hindi ko tamang word, basta bad antibodies, basta sa ating lungs na nag-release po siya ng histamine.
So yung histamine yun, didikit na yan doon sa ano natin, sa mga daluyan ng ating baga. So pamamagain niya yan. Tapos magpuproduce na yan siya na maraming sipon. Yan, mucus. So yun, kaya nagkakaroon na tayo tapos pag namagana yan, magta-tight na. Ibig sabihin parang parang sumisikip na yung daluyan kaya tayo hinihika, kaya pag may hika, ayun na, marami na tayong mga pleman lumalabas. Ayun. Okay, so nakatakot talaga siya. Pero kasi, di ba sabi mo akin na parang kagaya ng iba't iba naman talaga, no? So, depende. Kaya minsan yung mga pamangkin ko, biniblame talaga ng aking mga sister-in-law, yung aking mga asawa na parang, kasi di ba naman sinabi may asthma kayo? Kasi wala naman silang asthma, like coughing. However, napaka-sensitive nila. Yung mga anak nila, either may makain nangangati, may ganyan. So, nakikita nila na wala siyang asthma yung ubo, pero may mga effects sa kanila. May parang yung sa allergy something, meron sila mas mabilis yung allergy nila sa katawan. Kasi ako, bawal, siguro si daddy ka sa amin, si daddy talaga, pamilya kasi yan ni daddy. So, si daddy talaga, alam mo yan, yung lolo ko rin, So, sila kasi talagang, asthmatic. May mag-run talaga sa family namin, ate. Pero, parang sa pamilya namin talaga ang dami. Kasi parang napunta lahat sa akin. Yung sabi ko, sinalo ko ba ito lahat? Kasi, yung brothers tagapagmana ka pala. Wala naman sila, oo. Pero ako talaga, tsaka si Sister Yepa, hindi ganun. Pero sa akin talaga, grabe yung epekto sa akin, nakakaloka. Ako na nga rin nag-iisang pangayang babae. Bilang sa akin, lahat ako kumuha ng karamdaman ng aking lolo. So, after po nun, kahit yung, alam mo yung pakuan, grabe yun, talaga pakuan. Akala ko dati, siyempre sabi nila, pag nag-vegetarian ka, hindi ka magkakasakit. At the same rin po, pero however, gustuhin ko man talagang puro lang vegetarian dati. Pag kumakain ako ng pakuan, narinikip yung dibdib ko. Same tayo. So, tapos parang alang sa niya. So, yung pakuan pala malang sa pag nangikakam. Pati kamatis. Yun. Si daddy, yung pag nakain ng kamatis yan, talaga namumula yan. Si daddy, nung naging 50 years old siya, doon lumabas yung niya sa allergy. Sa katawan niya, namamaga talaga siya. Ginawa po sa kanya, nagpaturok yan yung parang one time siya. Kasi nagpa-skin test siya, nakita na ang daming bawal sa kanya. Sabi ko, may kakainin pa ba ako? Tapos one time, tong si Jasper, nagdala ng almond. Siyempre, pag mga Pilipino, gusto, may almond to, ayan, gusto ng nuts, no? Hala, tayo ko nakaing almonds. Tapos nag-jogging ako, so, ba't hindi ako makahinga? Parang bigat-bigat. Tapos na-realize ko, after 1 week ko na-realize na allergy pala ako sa almond. Pero kasi, talagang nilunod ko yung katawan ko sa almond. After a while, wala na akong allergy. May ganun din ba na kapag na-use yung katawan natin? Totoo yun. Kaya, hindi ka mamamatay agad. Hindi. Kung halimbawa, itatry mo, ang tawag kasi dun po is challenge test. Hindi ba risky yun? Medyo risky, pero kung halimbawa, itatry mo yung ganyan, ate siya, dapat meron kang emergency drugs na nandyan sa naka-prepare agad. Sa halimbawa, yung yung inhaler mo, or antihistamine. Kasi ganyan, tinaray ko rin yan. Sabi ko, wala akong kakainin, Sige, subukan ko nga itong mga pagkain na to. So, noong una, nahirapan akong huminga. So, kung baka, lalo na yung manok. Tsaka yung itlog, dati malansa kasi yan talagang, pag kumakain ako niyan, lalo na yung pritong manok po, syempre, bata ka pa. Yum-yum, tapos sila kumakain, tapos ikaw nakatingin ka lang ganyan. Tapos wala ka makain kasi lahat bawal. So, yun, ang ginawa ko, paisa-isa, yung tinatanggal ko lang naman ang balat. So, pakain ko to. Tapos, after 1 week, kakainin ko ulit. Pero kung magcha-challenge test po kayo, wag po yung iba-iba. Halimbawa, kumain ka nga ng chicken. Susunod na araw, ito namang itlog. Dapat masanay muna po yung inyong katawan. Pero hindi daw yun ina-advise ate siya kasi baka nga magkaroon ng anaphylactic shock or parang ibig sabihin ay talagang mag-severe yung allergy. Lalo yung mga taong sobrang allergy sa peanut. Yung konti lang, di ba? Yung konti lang na malahok dun sa pagkain. As in, mapapagano na agad, hindi na makakahinga. Ayun po yung nakakatakot kasi minsan sa sobrang hirap nila paghinga, nawawala na ng malay. Imagine mo, peanut lang yun. Peanut lang yun. Kasi may napanood pa ako na parang sa States, yung isang kumain sa restaurant. So ngayon, hindi sinabi na meron siyang yung oil ng peanut na ginamit. So habang makain siya, bigla siyang bumagsak. Hindi man lang yun nangate, wala talagang bigla siyang bumagsak. Talagang hindi na siya makahinga. Tapos tawag ka ng 911. Tapos ano bang meron, nangyari. Tapos hindi nila sinabi na meron pala siyang yun nga, oil peanut. Tapos sabi nga ng mga Asian,
ano ba naman, ang mga Amerikano, napakahihina. Peanut lang, namamatay na. Ganon. So, nakita ko talaga na parang very dangerous. No? Hindi siya, alam mo meron sa peanut? Yung Kaya, peanut in particular. Kasi yung almond naman, alam mo kung na yung almond, okay naman ako so far. Pero yung peanut talaga sa kanila, ganun ka, bakit? Ano ako din, sa peanut? parang may content kasi siya talaga ng allergens talaga. Nagkukos ng, nagkukos ng allergy. Yun nga din ang hindi ko rin maintindihan. Bakit kasi yung peanut, ayan, mga peanut, minsan nga munggo. Sa munggo din nag-allergy ako minsan. Basta yung mga beans, ewan ko, sabi ko, ano ba tong katawan na to? Mayaman ka talaga. Mayaman ang katawan ko. Ang tawag talaga sa'yo, rich kid na yan. Ikaw nang mayaman. Kaya po tayo, no, kung ayaw nyo kumain ng mani, kasi ayoko ng mani, ay hindi, magpasalamat po kayo kung hindi kayo allergy sa mani. Kasi daming taong allergy sa nuts, ang daming taong allergy sa mga... lang, te? Oo. Ako po yung sa hipon na, hindi po kumakain ng hipon, may neighbor nagluluto. Kahit nasaan yun, meron kaming, makasama ko sa school, magla-lunch. Tapos maamoy ko tagat ang layo. So, gusto mo kumain ng hipon? Bakit? Sabi, gusto mo, hindi ako makinga. Sa labas po ako. Kasi nga, sobrang yung scent nilang hipon, hindi kinakain. Ngayon po, napaka-sensitive. Pero at least, sabi kasi nila, pag ikaw daw na-allergy, uminom ka lang ng Coke o kumain ka ng dark chocolate. How true is it, no? Kasi may mga kaibigan akong ganyan na parang, inumin mo lang yan ng Coke. O kaya naman, kumain ka na ng chocolate, dark chocolate. Is it true? Kasi ako, allergy po ako sa sa dark chocolate. Minsan may mga chocolate na hindi ako makahinga. Hindi ako makain ng chocolate, pinamimigay ko na lang. Yung chocolate, Coke, at saka yung kape, kasi siya, di ba, caffeinated. So, isa po kasi sa mga reactions niya sa katawan natin, nagpapalpitate po tayo. So, pag nagpapalpitate po tayo, lumuluwag ngayon yung mga ugat-ugat natin, yung mga mga tubo natin sa baga. So, yun nga, naging ko rin yan naging gamot ko rin yan, yung kape. Kaya pag umiinom ako ng kape, lalo pag inaasama po ako, nung college po ako, iinom na ako ng kape niyan, yung walang asukal. Inumin ko siya, medyo matapang-tapang. Mamaya, magpapalpitate na ako niyan. So, parang gumiginhawa kasi parang pinapaluwag niya nga yung ating mga tubo sa baga. So, yun po yung isang sa reaction niya. Kaya yung iba sabi nila, maganda ang chocolate, maganda ang Coke. Pero ang tendency lang po nun, yung after po nung effect. So, talagang lang siya, sandali lang? Sandali lang po. Within 4 hours lang yan. Babalik na naman yan. So, mas dodoble kasi parang after mo na naman, itatry mo na naman yung kape na yan, Coke or chocolate, parang nagle-less na yung effectivity niya. Kasi nga, parang, tsaka hindi rin talaga siya masasabi natin na panggamot. Parang para lang ma-relieve lang yung symptoms ng kaunti. Yun. So, dapat ba ang mga kabataan, mga parents natin, would they choose, especially in our time, sa ating technology, kagaya naglalagay sa ng parang mga peanut free, may mga kagaya yung pag may yung sa lacto, diba, lacto ganyan. So may mga allergen. Is it possible ba or is it advisable yung kasi mga kabataan, mga bata ngayon napaka-sensitive. Hindi ko alam kung bakit pero sobrang sensitive nila. Is it advisable ba na kailangan sa probinsya na lang sila tumira? Kasi fresh air, ganyan. Walang pollution. Yun po. As much as possible, maganda talaga kasi nga, sa probinsya, walang pollution. Diba? Ang pagkain doon, hindi katulad ng mga pagkain sa city, diba? Kumbaga, on the spot or yung mga fast food, maraming tayong mapagkakainan. Yung mga kinakain natin sa mga fast food, syempre may mga content po yan ng mga allergens. Unlike sa probinsya, so simple ang buhay, diba? Gulay lang, fresh ang hangin, masarap ang tubig kasi nga, di ba sa sariwa, di ba? Pero meron po mga tao kasi, katulad ko po, ako na naman ate siya. Ako po kasi, pag pumunta na po ako ng Batangas, sa probinsya namin, alam ko nandun na ako. Kasi bakit? Sisimpunin na po ako niyan. Nagkakaroon na ako ng allergic rhinitis. As pagdating ng gabi, hihikain na po ako. So sabi ko na po, ito na naman. Kaya pag pumupunta po ako sa amin, sa probinsya, tawag dito, lagi ako may baon ng mga emergency ko. Ano nga tawag dito? Hindi naman agimat. Yung mga aking mga inhaler. Ayan. Kasi may mga tao po kasi
na may mga allergy po sa mga pollen, yan, sa mga dust. Yan po kasi yung mga sinasabi nating mga extrinsic. Yun yung mga nagkukos ng allergy po sa atin. So yun, may advice naman na tawag dito, lalo na yung sa mga mga tao, yung sa mga city, di ba, dahil sa usok ng mga sasakyan. No? Unlike sa probinsya, kukunti lang naman ang mga sasakyan. Pero yun nga, sabi mo nga, wala pa nga usok, pero marami namang pollen, oo, yun. Kasi kagaya sa season, malapit na yung winter season, magkakaroon na ng di ba, yung pagbagsak. So, kaya pagdating ng spring, mag-summer, puro na mabulak. Oo, yun. So, ang dami talaga sa kanilang may cases na yung asthma talaga ay lumalabas because of this certain, yun nga yung mga pollen, sa halaman. And yun nga, depende din siguro talaga, kasi ako parang na-spoil punta kayo. Minsan kasi may mga yung maliliit na, kahit nga po yung kiwi. Yung? May mga kiwi. Kasi di ba yung mabalahibo? Oo. Yung mga balahibo na mga pagkain, nagkukos din siya ng asthma. Totoo yun. Bakit ako po talaga, kahit yung mangga, lalo pag yung, di ba, syempre yun. yung mangga, masaya ang lahat. Ako po hindi. Kasi, okay naman ang mangga sa akin, basta hindi siya nakalburo. Pero hindi pa doon kumain ako ng mangga na yung mangga, kasi may mga iba't ibang uri ng mangga, may mangga na maraming buhok. Kung ano naman itong mangga na, may buhok. Yung sa buto? Hindi pa. Saan ba? Doon sa laman yan. Oo, meron yan. Hindi po pwede kumain ng mangga sa gabi. Kung kakain man ako, pag kalburo yan, pariyak, hindi pa ako makakatulog. Hindi talaga ako makakahinga. So, bakit yung kagaya mo sa mga ganung fruits, no? Meron ba talagang ganung tendency that they can really trigger our asthma because of the certain hairy, gano'n. Oo, meron. Kasi syempre, fiber. Alam mo yun, kasi ako, ate siya, kapag nabulunan ako, start na yan, nauubuhin na ako ng ubuhin. So, ganyan din siguro, yun yung mga fiber, pag biglang, alam mo, kinain mo, tapos parang dumikit siya sa lalamunan mo, parang minsan yun na yung nagtitrigger. O, di ba? Minsan nga, pagtawa nga ate siya eh. Pag sumobra kang tawa, mamaya niyan, ubuhin na. 'Di ba? Mamaya hikain na. Parang mamaya parang pag yung tawa mo parang parang may hangin na, may kasama ng laman. 'Yon, ganoon. So, yung tawag ito yung super na excitement, yan. Na-stress ka sa buhay, sabi nila. Wag mo kasing masyadong isipin yan kasi masyado kang stress. Hindi po kasi kasama po talaga 'yun kapag na-stress. 'Di ba? Yung minsan may mga mapapanood ka ng mga movie, 'di ba? Yung sobrang takot, 'di ba? Makikita mo, mag-spray na yan sila ng inhaler nila kasi nga, nag-cause kasi or nag-trigger yung kanilang asthma during that particular na situations po. So, ate siya, yun nga yung tawag dito, yung sinasabi mo kanina na may mga onset po kasi tayo ng asthma, no? Meron tayong childhood asthma, adult asthma, meron din tayo na exercise-induced asthma. Ibig sabihin, ibig sabihin, pag nasobra ka ng exercise, hinihika ka na. Pero hindi po ina-advise na hindi ka mag-exercise dahil humihika ka, hindi ka pwede mag-exercise. Kasi may mga parang sasabi ng doktor, kailangan mag-exercise ka. Kailangan pa-strengthen daw yung baga, no? Kaya po ako hindi po pwede po akong yung parang jog, pero nahihirapan ako. Parang gagawin ko, pwede po ako na yung mabilis na takbo. Yung mabilisan, okay po. Pero yung parang jogging, parang yung lungs ko, sabi ng lungs ko, carry mo pa ba, girl? So, kaya pa nag-walking ako. Minsan I tried na pero yun nga, I know myself kasi mahalaga rin sa atin, na kilala natin at alam natin yung limitation ng katawan natin. So it is good. Is it good ba na mag-exercise talaga? Pwede naman tayo mag-exercise. Wag lang na talagang extreme na exercise kasi talagang mahahapo ka talaga lalo na kung ikaw ay may history ng asthma. So ang ina-advise mostly ng doctor po, ate siya, is yung walking na sinasabi mo and also swimming. Na maganda yung swimming kasi na-expand. Ayun lang. Di mag-swimming ka sa ilog. Oo, kasi minsan yung chlorine, di ba? Masama sa baga. May iba kasi allergy din sa or nagkukos ng asthma, yung mga perfumes, yan. Meron din mga occupational induced asthma, yung sa trabaho mo. Yung halimbawa, mga trabaho na, yung mga driver. Karamihan ng mga driver din asthmatic kasi dahil sa uso. Mga painter. Ano pa ba yung mga occupation na
talagang nagko-cause din ng tawag ito na asthma. Maraming mga yung mga nagtatrabaho sa Tailoring. yun, pwede rin kasi sa yung tailoring, mga tela, fabric, sa tela. yung maliliit na, At saka yung mga gasoline station, yung sa gasoline station, 'di ba yung amoy na pero ako gusto ko yung amoy. Naka-addict, di ba? Lalo yung pag sa tricycle, ate. Oo. Na-experience pag dumadaan, tapos papaload ng yun sa tricycle, parang ang bango naman. Di ba? Amoy pa lang, pabango na. Ayan. Gasoline perfume. Oo, Yun. So may siya. mga ganun pong tao na makadaan lang Occupational. ng gasolinahan. Ay, yan na, parang pagdating sa bahay, sumisipol na yung kanilang kanilang Kasi ilong. hit-hit pa more eh. Oo, hit kasi. Yan, lalo na ngayon, ate siya, yung mga nag-vape. Oo. Yun, kaya pala masyadong nag-increase yung, tawag dito, nag-increase yung cases po ng mga may asthma or asthmatic na mga bata. Kasi dahil nga din sa vape. So yun, kasi akala mo, ano lang naman yan, tawag dito, yung Vapor lang. wala naman siyang nicotine, Oo. di ba? Hindi nila alam, mas yun, kasi chemicals talaga. Tapos higupin mo ganyan, tapos meron pang flavor, di ba? Talagang ewan ko lang. Sabi ko nga, bakit yan daming case ngayon mga bata na asthma? Ayun. Tapos isa pa nga ate siya, i-share ko lang naalala ko yung doctor ni Lorene. Ito pa. Sabi ng doctor ni Lorene, kasi nga nalaman niya history ko na asthmatic ako. Sabi niya, mami, sabi niya ganun, para hindi maging asthmatic ang anak mo, painumin natin ng gatas, yung non-hypoallergenic, yung non-hypoallergenic. Mahal. Siya yung pinakamahal na gatas dati. So dahil ayoko nga magka-asthma si Lorene, pinainom ko naman. Aba, ay wala pang 7 taon, ayun, hikain siya. Hanggang ngayon hikain. Kaya ang ko sa kanya, napapansin ko sa kanya, pag umiinom siya ng gatas, doon siya hinihika. Kasi syempre nga naman, di ba, cow's milk yun. Masyadong mabigat yun. Hypoallergenic na. Kahit hypoallergenic pala, hindi talaga pala totoo Skim yun. milk. Basta gatas, ganun siya. Basta sa gatas. Yung sabi ko nga Soy sa kanya. protein. Soy milk. Yung soy, sabi nila, according sa study, meron din daw siyang, nakikerry din na siya ng allergens. Ayun. So, yan. Ang advice lang po, mga kapatid, alamin nyo po kung saan po kayo natitrigger na asthma. Yun po ang the best Kung baga, paano mo siya ma-manage, paano mo ba siya iiwasan. Diba? Alam mo namang allergy ka sa usok. Lalabas ka ng bahay, wala kang mask. Sabi nila, mahirap po yung mask, lalo kung hindi nakakahinga. Mas gusto mo, yung hindi ka makahinga sa usok, hindi ka makahinga sa mask. Oo, nalanghap mo na lahat, no? 'di ba? Ano pa ba? Sabi mo, ay allergy ako may mga allergy ako sa pagkain. Yung allergy sa pagkain na alam mong allergy ka, kinakain mo pa, ang sarap-sarap pa. Kasi sabi naman, trace nga try and try. Yun lang. Kayo na ang bahala. Pero kayo na ang bahala mga sabi, you have to bring your own mga medicine. Yung mga gamot ba na ganyan? So, we're not, encouraging you to buy those medicine. Pero in case of, kasi mahalaga ang may emergency kit. Sa bahay natin. Kaya dapat may emergency kit tayo sa tahanan Di ba dati magkakaroon tayo ng big one? Di ba dapat sa bawat family meron tayong emergency kit in case of emergency. Kaya pa sa bahay din naman namin. Kasi kahit po yung aso ko, Ate Lisa nagkaka-allergy. Kapag yung talong. Kasi one time kumain yung okra. Kasi di ba sumabalahibo yun. Nung nihalo dun sa pagkain ng dog namin, bakalain mo naman siya. Tapos pinaliman namin, yung sa antihistamine. Hinati lang namin. Mura lang naman, 5 piso isa, di ba? After 30 seconds, 30 minutes, tanggal ang allergy ng aso. O di kung hindi, pwede rin siyang mamatay. Kaya kailangan talaga ba siya? Over the counter lang? Or do we need the prescription of the doctor with these types of medicine? Kailangan po kasi talaga ng prescription ng doctor yan. Lalo-lalo na po kasi may iba-iba tayong klase ng asthma, di ba? May asthma kasi na intermittent, may persistent. Pag intermittent, ibig sabihin, yun nga, yung hindi ka palaging may asthma, parang occasional lang. Pag persistent naman, kahit anong inom mo ng gamot or kahit anong inhaler na ginagamit mo, hindi siya nawawala. So, yun. So, kapag ganyan po mga kapatid, yun nga, lagi ko nga sinasabi sa inyo na
alamin natin saan po tayo nagkakaroon ng grabe or severe na asthma attack. Kasi importante po yun para sa plano nyo po. For example, magagawa kayo ng action plan nyo para sa asthma nyo. Ito bawal ako dito. Ito pala hindi ako pwedeng masyadong ma-stress. So, bawasan nyo stress. Napapagod po ako. O pag nag-exercise pala ako ng ganito na asthma attack ako. So, alisin nyo yun sa sistema or alisin nyo yun sa activity nyo, di ba? Halimbawa, na-stress ako pag nag-aaral ako masyado. Meron ganun bati siya. Na-stress ako, wag ka na mag-aaral. Tama yan. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, are you stressed with your parents? Sabi na, yes, ma'am. Then change your parents. Ganyan. Are you stressed in the school? Yes, change your school. And if you are stressed with me, change your teacher. That's so simple. Let us not make our life so stressful. If you have options, why not? Diba? Since life has full of options, then find the best one that suits you. So, sabi nga natin, no, mahalaga po ang may alam, mga kapatid. Sabi nga ni Ate Lisa, we have to find out. Ang tanong ka sa Ate Lisa, what is the best way naman to find out our, yung mga allergens natin, yung mga ayaw natin kainin? Paano ba siya malalaman? Is it because we experience it? Or do we have to go to medical, professional help talaga? So, syempre, sa unang-una yan, malalaman natin agad yan sa bahay pa lang. Diba? Kung halimbawa, lalo na yung parents natin, siya naman talaga nakakalam kasi ako ano munang pinapakain sa'yo. Advice nga po, di ba, yung mga yung unang pagkain ng bata, hindi siya ina-advise na iba-iba sa loob ng isang linggo. For example, nag-start ang batang kumain ng kalabasa. So, kalabasa ka muna, isang linggo. Kasi ang action po ng allergy, hindi lamang po yung nagkakaroon ka ng pantal-pantal. Isa rin po sa symptoms ng allergy ay nagtatai ka. So, ibig sabihin, di ba, ang allergy na yun, di ba? Allergy sa ano to kasi nagtatai siya or inuubo siya. So, yun po, simula pa lang po doon pa lang sa bahay natin, alam na natin o alam na ng parents natin kung ano yung nag-allergy cause ng allergy. Meron din po yung sa medical terms naman or medical side. So, meron po tayong allergologist na tinatawag. Siya yung nakakalam or doctor po yan ng may mga allergy. So, ang ginagawa po dyan sa skin test, alam ko nag-under na ako niyan, nakalimutan ko lang ko. So parang merong, guguhitan kang ganyan, 'di ba ganyan. Tapos lalagyan ka ng number diyan. And then may certain silang ipapatak diyan, kung halimbawa number 2. So na number 2 nila ilalagay. So kung saan po kayo nag-react diyan sa particular na basa liquid siya doon malalaman ng doktor kung saan ka allergy. And then doon siya mag-start kung ano yung mga dapat na kainin mo or yung mga hindi mo dapat kainin. So yun, kasi mostly po kasi ng allergy or ng asthma attack, karamihan po kasi talaga ay sa kinakain. Sa akin kasi sa pagkain Ikaw, ate siya. Ako sa pagkain talaga ako. Ako lahat Akin na nga ito lahat We got it all for you, baby. Ganon. Akin na para akong SM, di ba? We got it all. Ako po lahat, weather, pabango, occupational, lahat yan na nagtitrigger talaga Pero sa akin. tibay mo Oo nga, buhay pa ako, di ba? Buti na lang. Sabi ng panahon, asthma lang yan. Kaya mo yan, lang. Anak. Ganan. Pero mo yung asthma po ang sumusuko po kay ate siya. Namin ko talaga ang asthma. Pagkain, pabango. Sa pabango po, may mga pabango talaga pag naamoy ko, para ako nagugrogi. Tapos hirapan, makati yung lalamunan ko na hindi ako makahinga. So lahat ng pabango kong ganun, tinatapin, namimigay ko. Tapos napakasasalib ko rin sa amoy kasi kailangan, pag napabango ko ng ganda ako makatulog, kailangan maligo ako. Dapat maalis talaga yung amoy sa katawan ko. So imagine mo po kahit pabango, di ba? Pagkain yan. May certain food talaga na yung malangsa yan, ganon. Pero ngayon naman, medyo yun, mas na-overcome ko na, medyo mas naging, yung immune system ko siguro, lumaban na, pati nga dyan sa almond na yan, ako. Ngayon, patayan ng almond, nakala ko talaga dati, mamamatawin pala sa almond. So, hindi ka na kumakain na? Kumakain na kasi na nung katawan ko, nakilala niya na best friend na sila. So, lahat ngayon ng mga nuts, nakakain ko na, dahil talaga sa gusto sinadya ko talaga. Hindi ko kasi talaga alam Tapos yun naman sa Ferrero Rocher na tag dito? Ano bang nuts yan sa Ferrero? Parang walnut, hindi ba? Hindi macadamia. Yan pati dyan na allergy ako. Kalain mo yan. Ay di kainin ko na kainin. Buti nga may nagbigay. Ngayon wala na. Wala na akong allergy. Wala na rin nagbigay. Sayang naman. So, paano mas gusto mo may nagbibigay para may allergy? Tapos, yun po, ang tanong ko na siguro last ate, no? So, kanina kasi we said na para mas okay sa province or depending nga. Pero, sa panahon kasi ngayon, sobrang linis naman ng mga bahay, karamihan. Meron ba nakakakuha pa ng asthma pag malinis ang kapaligiran? Ay, oo naman, ate siya. Isa pa yung sa advice, kung kayo po ay asthmatic,
ay sana naman po ay laging malinis ang inyong paligid, lalo na ang bahay. Kasi ang dust mites, ano ba mites? Yung parang maliliit na ano yan, di ba? Alam mo yung tawag sa mga agiw-agiw? Oo, yung mga tawag dito, basta dust mite na Oo, yan. basta ganyan. Yung mga peste, yung mga cockroach. Marami nag-allergy dyan. Ako din, allergy din ako dyan. Alam mo yung mga namatay na ipis? Oo. Tapos di ba parang nagpa-powderize siya? Tapos wawalisin mong ganyan, no? Siyempre, ano yan? Yung sasama sa hangin sa loob ng bahay. So yun, sa bahay pa lang, simulan na po natin na pag-aralan kung ano yung mga materials dyan or mga nagkukos sa atin ng asthma. Kasi ang hirap po talagang mabuhay na may asthma. Hindi po natin magagawa yung ating pang-araw-araw na gawa. Di ba? Hindi tayo makapag-aral, hindi tayo makapagtrabaho, absent sa school, yung mga bata. Asbestos pala. Oo, yun. Isa rin po yan. Di ba yung sa mga dinalagay yung sa daan? Oo. Di ba? So parang minsan dati may parang, yung may mga wall, sa walling ngayon, ginagawa yung mga wall na mura with asbestos. Oo. Parang may study dyan eh. Parang isang lugar hindi ko alam kung bandang Europe ba yun, na bakit yung mga tao laging merong respiratory illness sa lugar na yun. So napag-aralan nila, yung mga ginagamit pala nila dun sa building nila, asbestos. So kasi yun. yung sa DAS, yung sa aming area dyan, kasi syempre bata pa, lumipat kami rito nung high school. Yung bahay, bubong namin dyan, lahat ng bahay dyan, dyan sa amin, sa area K, gawa lahat ng NHA, before po talaga ay asbestos sa bubong. Kaya, siguro lagi ako yung na-asthma. Buti na lang, nung nabutas ng bagyo yung aming bubong, ay ditanggal ang asbestos, palit agad ng... So, buti na lang nabutas to. Kasi parang nalalaglag ka doon, asbestos eh. Pag nag-crack siya, kasi diba, mura kasi ang asbestos that time. And I also found out, yun doon sa SSD, may part po dyan sa SSD na ginawa nila. Kaya ang daming, hindi ko naman sinabi na marami namatay na presidente ang SSD, no? Pero maraming may sakit, lagi silang may sakit. Lagi yung mga bayan para sa ulo nila. Tapos they found out, yung ginamit pala sa kanila, yung kanilang pinaka-ceiling, what's that? Yung kesame, ay asbestos din. Kaya nag-declare sila na parang ilang araw na walang pasok. Sobrang tapos tinanggal nila lahat yun kasi nga, asbestos can lead to any chronic disease sa ating So tinanggal po na yun sa mga, asthmatic, tinanggal po nila talaga. Kasi same lang yan, di ba? Asbestos tsaka yung aspalto, yun ba rin ba yun? Hindi, magkaiba yun. Pero yun din eh, yung siguro yung ginagamit sa kalsada. Di ba? Parang yung amoy niya. Iba din eh, di ba? Pero ngayon wala na, hindi na siya masyadong ginagamit. So yun. Kaya po mga kapatid, ingatan po natin ang ating mga sarili. Nako, isa lang po ang ating katawan. Ngayon po, kung asthmatic po kayo, yun nga, nabanggit nga ni ate siya, kung paano nyo siya iiwasan, di ba? Last lang na tanong, te. Yung sa mga po, kasi yung, syempre, yung molds. Yan. Yung molds. Di ba usually maulan? Tapos, minsan yung bahay natin nababasa. O yung mga may kahoy-kahoy kesame nabasa, may molds. How dangerous it is. Delikado ba yung molds sa may mga asthma? Kasi, nung bata ako yung bahay namin, ewan ko ba, lagi may tulo. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon yan, na bago ng bahay, may tulo pa rin. Nakakaloka, di ba? Tapos, nababasa yung mga wall. Tapos pag naamoy ko siya, hindi ako makahinga. Tapos sabi ko sa kanila, tanggalin na kayo, palitan na yan. Sabi, ang arte-arte mo talaga, ganyan. So kung maarte talaga ako, kasi hindi ako alam ko yung katawan ko na nagkukos ako na merong cause ng allergy sa aking katawan. So how dangerous yung mga molds, yung fungi sa bahay natin. Kaya sa labas, iba nag-green-green na yung mga daanan. Ganon. Delikado ba siya? Delikado din po yun. Kasi isa din po yun sa mga triggers na sinasabi po natin sa mga taong may asthma. Yung mga, yung mga damp, yung mga basa-basa sa bahay. So, yun nga. So, hindi, kumbaga, parang ina-advise din po yun na palagi nating lilinisin yung mga alulod. Anong tawag nga? Alulod ba tawag doon? So, yun, yung mga alulod, yung sahig natin. May mga sahig po kasi na kapag nag-crack siya, yung parang tubig, diba ng tubig. So yun, tapos ang higaan nyo pa, isasahig din kayong humiga. So hindi ina-advise din yun ng mga doctors na ang asthmatic na humiga sa floor. Lalo nga yung dust mites, yan yung mga cockroach, yung mga ipis-ipis. So hindi ina-advise po na matulog sa sahig. So dahil nga, yun nga, especially nga yung ating mga sahig, kung halimbawa may mga butas-butas na yan, nagkukos yan ng, parang may sumisingaw na tubig. Ano ang tawag nga doon? Nagkukos ng moist. So yun po, delikado po yun kasi minsan, ginagamot natin yung, gagamutin yung may asthma, and then babalik na naman uli kasi nga nandun pa yung nagkukos ng, or nagtitrigger na kanyang asthma. So lagi nating
iimbestigahan or yun, lagi nating i-check sa bahay kung halimbawa kung palaging Kulob. maalikabok, Okay, kulob, kulob, yan. kulob pa tas maalikabok. So yun, sasabihin natin, bakit kasi lagi kang ganyan-ganyan? Mihika ka na naman. Minsan pinagbibintangan pa natin yung kinakain ng bata or lagi Para yung surrounding. yung pala sa loob mismo Oo. ng tahanan. Tapos yung electric fan na isang taon na, hindi na hugasan. Ay, oo, yan. Number 1 din po yun, yung electric fan. Oo, kasi Tsaka pala yung electric fan, agyo. napansin ko parang 1 month lang, mata mo talaga yung alikabok sa electric fan, Oo. nandun lahat din. Kaya Saka nga- tutok pa sa mukha. Yun mo. pa. Oo, yan. Tsaka ang advice din po, kung merong may asthma sa bahay, ina-advise din po na yung gagamitin lang natin is yung vacuum cleaner. Talaga. Hindi siya yung walis. Kasi di ba pag walis, Lumilipad. lumilipad. So, pag vacuum po kasi, kumbaga higupin agad niya yung Lahat, gas. oo. Oo, di ba? So, yun. Kaya kahit bumili kami nun. Kasi nga, si Lorin, ayaw magwalis. Kasi Oo. nga daw, hinihika daw Tama siya. naman. Mo, Oo. hinihika ko. Di, ginawa ng paraan para lang makapaglinis. Baka binili Bumili ng ng vacuum, vacuum. oo. Vacuum na lang sa bahay. Pero yun naman, okay lang. Mas din sa akin yun. Kasi pag nagwawalis din ako, yan na, mamaya na. So pag nagwalis ka, pag may sinag ng araw, may tamo po talaga ang daming lumilipad na Kala maliliit nyo na wala, no? particles. Oo. Naku, sabi ko kaya syempre pag may aso kami sa bahay, kaya pag nagwawalis kami, dapat dahan-dahan. Kasi pag mabilis-bilis, lahat talaga, shoo! Ganyan, hindi ako masaya. Tapos siguro din ate, kailangan talaga mapaarawan lahat, no? Nung yung beddings, dapat yun. pag morning talaga nakabukas ang bintana, na yung mga windows yan, windows, bintana, no? Tsaka mga pintuan. Ayan. So, Ayun nga. tapos, yung mga pillowcases, isa no? pa yun. Alam mo, may mga tao talagang ang tamad magtanggal ng pillowcases. Ayaw laban, isang taon na. Iba Yung pa rin buwan. amoy nun. Oo. Yung sobrang baho na hindi ka makahinga sa amoy. Imagine mo yung pawis mo minsan nandun. Laway pa. Laway pa. Ayan. Yan, ayun. Isa din yun. Diba? Kaya nga ina-advise, kung kaya nyo naman magpalit every week, Ano ba dapat na pillow? Yung kasi ba may iba yung polyester yung loob o kaya mas naman maganda cotton daw. Oh, yung cotton. Cotton. Mas maganda daw ang cotton. Kasi syempre, minsan di ba sinasabi pa, bakit pa sa gabi ako malimit ina-asthma? Ay kasi di ba, doon nga tayo natutulog. Doon ka nakahiga, Oo, oo. nakahiga. Tapos yung ano pala natin, yung kumot, yung una na ginagamit natin. Hindi na palitan. Oo, tagal na, And I isang guess taon na. dust mite can stay also doon doon. din. Oo, yun din. So yun, isa din yung sa rason. Bakit ba pag tuwing gabi doon ako, inuubo talaga, inaatake ng ubo, inaatake ng hika. So maaaring yun din po yung Yung rason mga, din. hindi na-arawan. Oo, hindi na-araw. Yung pagpapaaraw din, vitamin D, kailangan din natin yan. Kasi para lumakas yung ating immune system. Kasi nga, immune system din yung tinitira during ng asthma. Yun. Kaya nung mga panahon dati, ang mga matatanda talaga mas na-appreciate kasi pag naglabas sila naka-almerol pa yan, so planchahin talaga yan, di ba? Yung tumatayo ba yun? Oo, wala talaga mabubuhay na mga ano dyan, mga dust mite. Tapos araw-araw paarawan nila yung mga pillow sa bintana, sa bubong. Tapos iba amoy talaga, alam mo malinis eh. Kaya pag natulog ka mahimbing ngayon, parang mangangati ka. Paano ba ito may kumakagat? Ano? Kaya pag sa ating pong mga tahanan, at hindi nyo naman sure at alam nyo na may mga signs kayo ng asthma sa family, mas mabuting may alam tayo. So, we can know. So, Ate Lisa, no, we don't have much time. So, ano yung pwede mo pang ipayo? So, maliban mag-exercise, alamin, ano pa po? Yun, yung pag-exercise and then yung ating mga kakainin po, watch out po. Lalo yung mga medyo sensitive din po talaga sa mga food at nagkukos ng allergy. Medyo maging ano po tayo, tawag dito, yung magbasa tayo ng mga ingredients na sa binibili. Oo. Kasi ang cause din ng ng mga Gluten. asthma, yung mga gluten. Oo, yan, number 1 din. Oo. Pero bakit makain tayo ng mga veggie meat? Ewan Yan daming ko. gluten nun. Oo nga. Diba? Pero ako naman din ako yung asthma dun. Talaga. May mga certain, Kasi baka natanggal na. or maaari, halimbawa, asthmatic ka, and then meron ka pang isang sakit na medyo dapat bawal sa yung gluten. May ganong sakit, G6PD, hindi ko lang po yun nga yun. And then may asthma ka pa. So yun, medyo delikado rin yun. So yun, ano pa ba? Exercise, deep breathing exercise, yun, eat rainbow colors daw na mga foods. So yun, and pero hindi lahat ng mga prutas Oo. pwedeng kainin. Dapat alamin Dapat talaga. alamin niyo mo po muna kasi yun nga knowledge is ano nga 'di ba? Kailangan medyo marunong tayong tumingin, marunong tayong tawag ito, magbasa. And then ma-discover po natin kung ano po ba yung anong cause or ano yung mga pwede nating gawin para hindi po ma-manage po natin yung ating mga asthma attacks and then allergies po sa ating katawan. Ayan, so maraming salamat Ate Liz sa napakagandang paalala. No? Sa mga kapatid,
maganda po at iba ang may alam. Mas madami po tayong matutulungan. It's not only in our household but even in our community. Kasi totoo na naman, in our community, mabihira po talaga ang knowledgeable when it comes to asthma. Sometimes they consider na parang common colds lang siya or ubo or mamaya pneumonia na pala, mga ganun, no? So, we have to find out exactly para may share din naman natin, no, kung paano tayo makatulong sa ating mga kapitbahay. O kung na mahirap na hirap ng huminga, huwag nyo mabigyan na ng luya. Kailangan niya ay mabilis ang atensyon at tumawag na po kayo ng ambulance o hindi naman po, dali nyo sa pinakamalapit na clinic. Ano po? Kasi sabi nga, time is precious to save life talaga. So, kailangan alamin po natin yung ating kakayanan, ganun po yung ating kaalaman sa mga bagay-bagay patungkol sa asthma. Ano ba tawag ng asthma? Hika, di ba? Ayan, hika. Ayan, hika. So, wag po kayo maniniwala na pwedeng gamutin na asthma ng kung ano-anong gamot lamang, lalo na mga butiki. Yan, mga kuahas, yan, at syoktong. So, kailangan po natin ng ma-diagnose talaga tayo ng mga doktor. Maraming po mga clinic naman that they, ngayon, kasi nga, ang daming mga ganyang diseases ngayon na like pulmonary o yung sa mga baga talaga. At nakakalungkot kasi hindi po tayo ligtas hindi tayo ligtas sa ganitong uri ng karamdaman. Sabi ko nga, ako nga po ay, lahat po ako ay meron. Ayan, maliban sa pag-ibig. Siya, hindi siya allergy sa pag-ibig. Hindi nga ako allergy sa pag-ibig. Wala naman. Ano ba yan? Kumapit naman sana. Parang sana yung pag-ibig ay asthma lang. No? Kumakapit lang. So, sa akin hindi. So, dahil dyan, maraming salamat mga kapatid. Meron po ba tayong babatiin pa, Ate Liza? Meron po ba tayong nag-comment sa mga natin sa online? Wala kaming data, ganan. Pwede bang flashlight? Yan, hello, baka mabasa Sister natin. Ayan, si Ate Grace. Marami pa tayo, Sister Sonia, Platon, yung mga serenaders mo, magandang hapon po sa inyo. Yes, si Mami si Ate, si Ate Freya, yan, ina-asthma yan eh. Oo, kaya Ate Freya, dahan-dahan lang exercise, kailangan, minimize, no? Wag po natin sobra. Baka sa kanya, environment, or yung exercise induced. Kasi, di ba palagi naman siya nag-ano sa, dyan ba? Dyan sa may, dyan, kapagamutan. Ay, saan mga ba yan? Sa Area 1? Area 1 o sa arena. Ay, baka naman kasi iniikot ng 2 ikot, 3 ikot yung Oo. Dapat ako kasi alam ko yan. Ako siguro hanggang 8,000 to 10,000 steps kaya ko naman yan. Minsan po kung mahaba ko ng steps, 14,000 a day. Sabi mo, paano ginagawa? Hindi ko na ako kasi umuupo. Puro na lang lakad. So, napakabuti po ang exercise. Ayan. Pero wag pong, basta pag may asthma, bawal po ang sobra. Kailangan, extreme. Dapat diba yung deep breathing kasi kailangan ma-relax yung ating baga. Yan. So, dahan-dahan. Sabi ng doktor sa akin na, blow. Yung sa paper, yung pabilisan ng dapat daw ganon, tapos yung balloons, paginipan mo, ganyan. So, para daw lumakas yung baga natin. So, yun po, maraming salamat po sa mga kapatid na nanonood, naway pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi man po namin kayo maisa-isa. Yan si Sister Early, ayan, si Brother Early Strikeland, ayan. Magandang hapon po. Good afternoon naman sa Ate Grace. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon po kay Sister Kirma. Ayan, Kirma, ay maraming salamat po sa pag-antabay. At stay tuned lang po kayo para po sunod nating segment ayon sa kasulatan gabay naman sa mga kabataan. So ayan, so Ate Lisa, maraming salamat sa hapong ito sa inyong pong pagsubaybay at ganoon din po sa pagkasama sa amin. Sana po ay maulit muli. At kung gusto po may mga topic naman kayong gusto niyo pong pag-usapan namin, pwede rin po kayong mag-comment at mag-suggest ng mga nais niyo pong malaman. Wag naman po yung mga pang-opera. Kaya yung mga yung mga major operations. Yung mga common po at common codes yan, pwede yan. Para naman natin, mapag-aaralan din natin. Tsaka sabi nga, always live healthy, think healthy, and always pray. Kailangan po natin ng healthy lifestyle. So, maraming salamat po sa apo ito. So, sa pagtatapos, Ate Lisa to give us our closing prayer also. Let us pray po. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon po ito na kung saan ay muli po kami ay nakapag-aral po na may kinalaman po sa kalusugan. O Lord God, nawa po ay tulungan niyo po kami na mapahalagahan po namin ang aming mga pangangatawang physical, lalo na din po ay spiritual, Lord. Nawa po Panginoon, lahat po ng aming mga actions, lahat po ng aming mga words ay mag-reflect po ng inyong love and grace po sa amin. Thank you so much, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Kaibigan ko, pakinggan mo
panawagan para sa'yo.